Hello guys! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Aquarius. At ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Vast vistas. Wow! Expansion. Aquarius. Okay, Dolomite. Stay strong in your faith. Ooh. Okay, so nakikita natin dito, mayroong mga Aquarius na nagpaplano silang mag-ibang bansa, nagpaplano silang mag-travel, nagpaplano silang magbakasyon, nagpaplano silang magtrabaho sa lugar or sa company na gusto nila. Kaso lang, sa ngayon, siguro puro lang sila plano. Pero nandito yung Dolomite card na sinasabi na stay strong in your faith. Maniwala ka na kung ano yung minamanifest mo, isang positive outcome ang nakadepende sa kung ano yung mindset mo sa ngayon. Okay? So, kung ano yung pinapaniwalaan mo sa ngayon na positive, ay posibleng ibibigay sa'yo ng universe yan. Okay? So, tingnan mo dito, sinasabi na yung expansion na minamanifest mo, ay posibleng mangyari yan as soon as possible. As long as na hindi mo yan bibitawan hanggang sa huli. Ang galing niya. Pwedeng negosyo din. Yung iba sa inyo dyan, pwedeng medyo hindi na maganda yung takbo ng negosyo. Be positive lang. Kasi yung positive outcome daw ay depende sa kung ano yung mindset natin. Kung negative yung mindset natin, syempre negative din yung lalabas. Walang napoproduce na positive ang negative mindset, diba? Okay, mag-iingat ka sa Seven of Swords. Ooh. Aquarius, mag-iingat ka sa Gemini. Mag-iingat ka din sa mga taong makakasalamuha mo sa linggong ito. Kasi yung inaasahan mong dadamayan ka, ay hindi sila ang taong dadamay sa'yo. Diba? Ang nakikita ko sir dito, isang lihim na may galit sa'yo. Diba? Etong Five of Swords na ito is malapit siya sa'yo. It's either kapatid mo siya, Aquarius, or pinsan, pamangkin, apo, or relatives mo talaga, or kapitbahay. Malapit na malapit siya sa'yo. Pero may hidden siyang agenda sa'yo. So, pwedeng may balak siyang lokohin ka, scam ka, or may yung inaasahan mong dadamayan kanya sa kung ano man na problemang mayroon ka, nagkakamali ka doon. Okay? Nine of Swords, huwag kang magpadalos-dalos sa decision making mo. Lalo na may involved na same sign mo na air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi mahirap magtiwala sa ngayon. Okay, Ten of Cups. And, ang galing na ito guys. So, kasi itong dalawang to, or three cards, good news siya. So, isang napakagandang balita ang posibleng darating sa'yo. Etong balitang ito is tungkol sa isang kakilala mo na magse-celebrate. It's either celebration ng paghihiwalay sa kanilang relationship, celebration ng like wedding, anniversaries, birthday celebration, or kung ano man to. Basta sobrang free ang energy ng celebration na to. Parang maluwag, sobrang luwag ng energy na to. So, kung ano mang itong incoming events sa buhay nyo or mga invitation kayong matatanggap, you are free naman to say no or yes or to accept or decline mo yung offer na yan. Pero dito sa baraha mo, sinasabi na maraming selebrasyon ang posibleng magaganap. Yun, pwedeng may kakilala ka or pwedeng kapatid ka na good news ito para sa kanya. Pwedeng nakatanggap na siya ng kung ano man ito, payouts or lump sum, or pwedeng new job, or pwedeng parents mo, or pwedeng kakilala. So, depende yan. Mayroong dalawang klase ng trabaho na ino-offer sa'yo ang universe. Kaso lang, mahihirapan kang mag-decision dito, lalo na sa linggong ito. Lalo na kung ikaw ay may kasalukuyang trabaho and may kasalukuyan kang kontrata. So, ibig sabihin, sobrang blessed ka. Diba? So, maging matalino ka daw and at the same time, parang sinasabi sa'yo na gamitin mo yung puso
at isip mo sa kung ano man na choices na gagawin mo. Lalo na kung involved dito yung trabaho. Kung makikita mo dito, sinasabi na may choice ka na makuha yung kung ano mang empowerment na gusto mo. Lalo na yung nag-i-aim ng managerial position or yung iba na nag-i-aim ng mataas na position sa kanilang buhay or sa society. So, maraming magandang balita na posibleng darating sa'yo sa susunod na buwan. Lalo ngayong November. Yung balance sa pera, siguro naghihintay ka ng bayad sa utang or may mga tao sa paligid mo na naghihintay ng tulong mo. Nakikita ko sir dito na isa ka sa magiging source of peace and happiness ng isang tao. Pwedeng ikaw yung nagsusuporta sa isang taong may sakit or ikaw yung isang tao na tumutulong sa parents or sa relatives na nangangailangan ng tulong. Page of Swords, and then Empress, and then Ten of Wands. So, nakikita ko sir dito, maraming good news regarding sa pagbubuntis, good health, sa mga babaeng kakilala mo, lalo sa'yo kung ikaw ito, gusto mong mabuntis, pwedeng mabuntis ka na, or posibleng yung iba sa inyo dyan is gagawin nyo yung lahat, yung best nyo para mabuntis kayo. Yung iba naman sobrang busy, ang dami niyang obligation. Yun nga yung nakikita ko sir dito, marami kang sinusuportahan. Ikaw ata yung breadwinner or ikaw lang yung may trabaho sa pamilya. So wala kang choice kundi suportahan ng buong pamilya. Nakikita ko sir dito na may mga obligasyon ka sa buhay na kailangan mo nang itigil. Okay? Like for example, itong Ten of Wands mo, marami kang pinapasan eh. May pinapasan ka, like siguro may mga sinusuportahan ka financially na kailangan mo na daw itigil yung support mo. So, ibig sabihin, kailangan mo nang tigilan yung pagbibigay. Okay? Hindi naman sinabi yung rason, pero hindi natin alam. Baka ikaw ang may alam ng rason. Worry. So, wag ka daw mag-alala. Parang yung sinasabi. Wag ka daw mag-alala na huminto muna sa obligation mo. Okay? May mga tao na masasaktan. Siyempre, pag hininto mo yung ginagawa mong suporta, siyempre masasaktan sila. Pero sinasabi ng baraha dito na kailangan mo munang itigil. Wag ka nang magdalawang isip pa. Kasi parang sinasabi na unahin mo muna yung sarili mo. At ang Four of Swords guys, it's your energy yan na sinasabi na may mga obligations ka na kailangan mong ibaba muna. 'Di ba? May mga pinapasan kang baggages na kailangan mo munang ibaba muna para unahin mo yung sarili mo. Okay, like may iba na hindi nakakapag-asawa dahil sa sobrang obligasyon. Dito, parang related dito na unahin mo muna, self-love muna. Huwag ka nang magdalawang isip pa. Unahin mo muna yung sarili mo. Okay guys, thank you for watching and see you again. Bye!